Bago ako mag-umpisa magluto ng ulamin namin para sa tanghalian, ito at inumpisahan ko na nga muna magsaing. Madalas kasi nakakalimutan ko nga yung pagsasaing. Minsan nakaluto na nga ako ng ulam namin pagkatapos hindi pa nga pala ako nakakapagsaing. Pagkatapos ko naman maisa lang yung sinasaing ko, marami pa nga ako dinampot na mga ligpitin dito sa baba. Kaya hindi na nga muna ako nakapagluto kagad nitong ulam namin. Nung nakatapos naman na ako makapagligpit, ito at umpisahan ko na nga rin itong pagluluto ko ng ulamin namin dahil bandang tanghali na nga ito at luto na nga rin yung sinasaing. Tinulang manok yung lulutuin kong ulam para sa pananghalian namin. Pagkatapos magluluto nga rin ako ng pansit dahil ito yung madalas nga nire-request ng mga bata pati na nga rin ng asawa ko. Ang pangsawag ko lang sana sa pansit, kakalatiin ko nga lang yung ipiprito kong kikiam, kaya lang pinapapak nga to ng mga bata kaya inubos ko na nga iprito yung isang balot. Habang nakasalang naman niya yung piniprito kong kikiam, hininaan ko lang muna yung apoy pagkatapos inasikaso ko na nga rin itong iba pang gulay na isasaw ko sa lulutuin kong tinulang manok. Para sa papaya, medyo mura nga ngayon itong sayote kaya ito na nga lang yung binili ko. Dalawa lang naman palagi yung pinagpipilian ko pagka nagtitinula ako, kung hindi nga sayote ipapaya. Kung ano yung mas mura sa kanila, yun nga yung binibili ko. Yung part ng manok na mabuto, yun yung ititinula ko. Pagkatapos itong bandang pitso naman nga, yan yung isasahog ko sa lulutuin kong pansit. Nung mailagay ko naman na sa kasirola yung ititinula kong manok, inantay ko lang yun hanggang sa medyo maprito-prito. At habang inaantay ko naman nga ito at ginupit-gupit ko nga itong kikiam na ihahalo ko sa lulutuin kong pansit. Ayan, habang naghihiwa-hiwa nga ako dyan gamit yung gunting, nasira yung gunting kaya itong kutsilyo na nga lang muna yung ginamit. Kaya inubos ko iprito yung isang balot na kikiam kahit na medyo marami nga yun. Dahil nga yung mga anak ko, paborito nga rin nila ito. Habang naghihiwa-hiwa nga ako dyan ang ipangsasawag ko sana sa pansit, mayat maya naman nga yung dampot ng mga bata. Buti na nga lang din inubos ko nga iprito yung isang balot dahil kung kinalahati ko nga lang, ikulang na kulang pa nga sa mga bata at wala na nga akong may pangsasawag sa lulutuin kong pansit. Natuyuan na nga rin pala itong manok kaya hindi ko na nga siya inango dyan sa kaserola, dyan ko na siya ginisa. Pagkatapos naglagay lang ako ng mga pampalasa ng paminta at asin, nilagay ko na nga rin yung tanglad at naglagay naman na ako ng tubig para mapalambot na nga itong manok. Nung malambot na pala yung manok, nagdagdag lang ako ng sabaw dahil medyo kakaunti nga yung una kong nailagay. Pagkatapos nilagay ko naman na yung sayote, yung malunggay, pati na nga rin yung 2 pirasong siling. Gusto ko nga rin sana na nilalagay dito ay yung dahon niya ng sili, kaya lang mas mahal pa nga siya kaysa malunggay, kaya itong malunggay na nga lang yung binili ko. Pagkaluto naman ng tinulang manok, sunod ko nga na niluto ay itong pansit. Dito na nga ako nagisa ng sibuyas at bawang sa medyo malaking kawali dahil kalahating kilo nga yung lulutuin kong pansit. Nung medyo nagbabrown naman na dyan yung bawang, tsaka ko lang nilagay itong karne ng manok. Pagkatapos naglagay ako ng mga pampalasa, ng paminta, ng chicken cubes, ng seasoning powder. Pagkatapos naglagay nga rin ako ng toyo at oyster sauce. Paborito ko nga rin na nilalagay sa pansit ay yung leeg ng manok dahil nga medyo mabuto yun, masarap nga yung lasa ng pansit. Kaya lang nadala nga ako nung nakaraan, yung nabili ng asawa ko ay hindi na nga fresh. May amoy na nga yung leeg ng manok kahit na nga pinakuluan ko, nagkaamoy pa nga rin yung niluto kong pansit. Kaya nadala nga ako at hindi na nga ako bumili pa ng leeg ng manok na ipangsasawag sana sa lulutuin kong pansit. May nakita nga rin pala ako sa ref na tira namin na sardinas. Sinahog ko na nga rin siya dito dahil minsan naman pagka nagluluto nga ako ng gantong pansit, yung pinangsasawag ko nga ay sardinas. Una ko na muna nilagay ay yung bihon. Pagkatapos ng malambot naman niya yung bihon, sunod ko nilagay ay itong kanton. Yung asawa ko nga pala yung pinabili ko ng gulay na ipangsasawag sana dito sa pansit na niluto ko. Kaya lang yung binili naman niya ikakaunting gulay nga lang dahil gusto niya nga sa pansit hindi ganong karami yung gulay. At dahil siya nga yung bumili nitong gulay na ipangsasahog ko, tinansya niya nga lang kung gaano nga kaunti yung gusto niya ilagay sa pansit. Pag ako naman yung nakakapamalingki at bumibili nga ng mga gulay-gulay na ipangsasahog sa pansit, dinadamihan ko nga yung repolyo. Yung kasi yung pinakagusto ko pinangsasahog sa pansit. Pagkatapos yung gusto ko nga pagkakahiwa ay medyo malalaki. Tapos ang gusto ko pa nga i-half cook lang yung pagkakaluto doon sa mga gulay na ipangsasahog nga sa pansit. Kaya lang yung mga bata pati na nga rin yung asawa ko, ayaw nga nila ng ganun. Gusto nila sobrang lambot nga ng mga gulay. Kaya ang ginagawa ko nga pag ako yung bumibili ng gulay na pangsasahog sa pansit, yung repolyo yung pagkakahiwa ko, yung iba malalaki, pagkatapos yung iba naman maliliit nga yung pagkakahiwa. Para kahit nasa uli ko na nga ilagay yung repolyo, mabilis nga lang maluluto, lalo na nga yung medyo maliliit lang yung pagkakahiwa. At yung medyo malalaki naman niya, nilalagay ko na yun agad sa plato ko. Pagkatapos yung napupunta naman niya dun sa mga bata, sinasabihan ko sila na ilagay na nga lang din sa plato ko kung ayaw nila. Ito naluto na nga itong pansit. Kitang-kita nga dyan na kaunti lang yung gulay. Pero kung ako yung nakabili ng pangsahog na gulay para nga dito, naku, baka hindi na nga makita itong mga pansit. Nagutom na nga rin yung mga bata kaya pinauna ko na nga sila kumain. Pagkatapos ito naman niya yung natira nila dun sa tinula kong manok. At ayun lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!